Isang magandang umaga po muli sa lahat. TGM Dasma. Inaayahan ko po ang lahat na tumayo po muna. Ayan. Bago po natin simulan ang ating pagpupuri sa ating Panginoon, tayo pong lahat ay manalangin muna. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Diyos na buhay? Hallelujah. We give you praise, we give you glory, the honor of God. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Sige kapatid, ipalakpak mo yan sa Panginoon. Hallelujah. Pwede mo baksan ang mga labi mo at magbigay ka ng pagpupuri, pasasalamat sa Diyos na buhay sapagkat ikaw ay narito sa umagang ito. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka po namin, O God. Maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay mo na muli kami ay narito upang magpuri sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy po kami humihingi ng tawad sa iyo sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala. Sinadya man po, hindi, O God. And Lord, in this morning, continue to prepare our hearts as we worship you in spirit and in truth, O Lord. Bigyan mo kami ng kalayaan, Panginoon, na magpuri, kalayaang ibukas ang aming mga labi upang ipaabot sa iyo ang aming pasasalamat, ipaabot sa iyo ang aming pagbibigay ng pag-ibig, Panginoon. Maraming salamat, O God. Muli, be with us, Holy Spirit. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Yan, kapatid. Pakisabi sa katabi mo, handa ka na ba? Umawit ka sa Diyos, ha? Kung kinakailangan mong sumayaw, pumalakpak, lumukso, gawin mo yan para sa Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan muna natin ang ating Diyos. Hallelujah! Can you all shout hallelujah? 1, 2, 3. Hallelujah! 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 Breaking out every chain and the freedom held me. Yes, Lord. I refuse to agree with the lies they told me. I think of my positionality to all my conditions. They give your authority. You walk with me. Lord of the Lord, my mouth to bring about the change. Rule of your power. Bakit di pala kami sa Panginoon? Declare aloud your praise. I'll prophesy. Oh, I'll prophesy. Oh, I'll prophesy. Hallelujah! Kapag nakikinig, pwede ka naman ako sa Panginoon. Pwede ka isayaw kung kinakailangan. Hallelujah! Come on, church. And as we sing, celebrate God to become everything. I will be in your word and your spirit. I pick up my decisions, to all my conditions, be your God, we want in my life to bring about the change. Put on your power, I step out one more time, live in all your praise. Put on your Lord, in my life to bring about the change. Put on your power, I step out.
full of your power. I step out. And we're praying the word of God. We're praying the word of the Lord. Not loud. We bring a cloud to change. Full of your power. I step out. We hear a loud to pray out of the time. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, for this very kind of grace, oh God. Thank you, Lord, because you let us feel your presence in this morning, God. Thank you for this opportunity na ibinigay mo, Panginoon, na kami ay buhay at naririto ngayong umaga upang magpuri at magpasalamat sa iyo. Kaya kapatid, palakpakan mo, Panginoon! Kulang pa rin kapatid sa kasaya pa! Because the Lord deserves your praises. The Lord deserves your worship. Hallelujah. Hallelujah. And in this morning, church, the word of the Lord in Psalm 63 verse 4 says, "So I will give honor to you as long as I live. I will lift up my hands in you." Can you lift up my hands for the Lord? Kung kinakailangan, kapatid, dalawang kamay gawin mo. Hallelujah. 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 Lord, ito po yung mga kamay namin ngayong umaga. Patuloy po namin binibigay ang buhay namin sa iyo. Kapatid, buksan mo ang mga labi mo. Kung anong laman ng puso mo, sabihin mo sa Diyos ngayong umaga. Because truly, from His words, nothing can
separate us from the love of God. Amen. Hallelujah. We just want to be with you, God. Hallelujah. Yes, Jesus. Hayaan mo makahiig ka namin ngayong umaga, Panginoon. Lord, open our hearts today. Let your glory show, oh God, with the songs. Let us sing all together, church. Savior of my soul, yes, God. I can find you through all the darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. Beating your ways, forever I surrender all to you. And I need to worship you. Let your voices sing. Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between the Lord and me? Lord, I need to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I can long to be with you. Savior of my soul, I can find you, I can find you through all my life and home. And you will find my peace, and you will find my peace, my comfort where I'm weak. I trust in you, it's all with you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light is my day. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior, Lord. And me, Lord, I give to all of you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I long to be with. One more time, and I live to worship. To worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your
precious Savior. Please everything, Lord, Lord, I live to honor you, and I long to praise, and I long for rain, take me higher, glory deeper. I give up to be where you and I need you. Lord, maraming nasasabi ko sa Panginoon. And let the gentleness of your heart, Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I
itaas natin yung ating mga kamay. Tanda po ng ating pagpapakumbaba sa ating Diyos, sa ating Hari, sa ating tagapagligtas. Panginoon, nakikita mo ang kamay ng iyong mga anak ngayong umaga. Lord, ang mga kamay na ito, Lord, nakataas sapagkat aming each Panginoon. Aming inaamin sa aming mga buhay na kung wala kayo, Panginoon, walang kwenta ang mga buhay na ito, Panginoon. Kung wala kayo sa aming buhay, Panginoon, po kaming pupuntahan, Lord God. Kaya Lord, itong mga taas na ito, nawa, Panginoon, sa aming pag-aawitan, sa aming pagsamba, Panginoon, tanggapin niyo nawa, Lord God, ang aming mga awit maging mabangong samyo sa iyong trono, Panginoon. Nawa, Lord God, napangiti namin kayo ngayong umaga, Lord God, sa mga awitin ito. Sa mga handog, Lord God, na papuri at pagsamba. Sapagkat, Lord, you deserve the praises of your people, Lord God. Kaya ngayong umaga, Lord, hayaan niyo pong muli, Panginoon. Sa umaga ito, ibabalik namin due to you, Lord. The worship, the praise, and the glory, hallelujah! Ibigay natin sa Panginoon yung pinakamataas na papuri, na palakpak that we deserve. Hallelujah! 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 Lord, tanggapin mo ang mga palakpak na ito, Panginoon, na para lamang sa iyo. Sambahin ka, purihin ka, laklain ka, luwalhagin ang pangalan mo. Hallelujah! Oh, hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Lord, kami ka. Inuyo ko, Panginoon. Yuyo ko kami sa banal mong trono, Panginoon. Yuyo ko kami sa pangalang Jesus. Yuyo ko kami sa aming tagapagligtas. Walang iba, kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Isang pumuli, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagsanta. Tatapin mo, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, hallelujah! Lord, hallelujah! Ako po si Ate Edith. Ako ay head ng Outreach Ministry at kami po sa araw na ito ay may ginaganap na ministry fair. So sa ngayon po ay ini-invite namin ang lahat na mag-involve sa outreach dahil ito po ay mandated ng ating Panginoon na maibahagi ang good news. So kayo po ay iniimbitahan namin, mayroon po kaming visitation team, mayroon din kaming evangelism at mayroon pa kaming care group. Pwede rin kayo ma-involve kahit ang isang once a week pwede naman. So tumugon po tayo dahil ito po ay ikaka-glorify ng ating Panginoon. We said, we go, and we reach out. TGA Dasma Outreach Department! And we're inviting you to dance ministry. Are you ready to face the challenge? In a city of champions, there are moments that test everything. For days, they pushed the limits of mind and body. This was not a practice run. Witness the sweat, the spirit. This is the ultimate showcase of talent, teamwork, and the uplifting pursuit of victory. See the legend, TGM Dasma Men's Sports Festival.
coming soon. Amen. Sige nga po, isa pang best clap offering sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Panginoong Jesus, purihin ka, sambahin ka, at dakilain ka. Alam niyo po, hindi po nakakasawang magpuri sa Panginoon. Tama? At kung ako po ay tatanungin kung papalakpak at papalakpak lang sa Panginoon, hindi po tayo dapat magsawa. Amen po? Ayan. And again po, I want to thank God for the opportunity that He had given me this morning, no, to share the gospel. No, ako po ay mouthpiece lang. At ang pangalan po ng Panginoong Hesus ang siyang maitaas po sa lugar na to at mabigyan ng papuri at parangal. Ayan. Handa na po ba lahat makinig sa salita ng Diyos? Amen. Pakibati po ulit yung katabi nyo. Baka po hindi nyo pakilala. Pwede nyo pong kilalanin. Ano po? Ayan po. At syempre po, pasabi, no, magsisimula na po ang salita ng Diyos sa pakikinig. Kaya wag pong matutulog. Malamig po ba? Ang ganda ng lugar, no? Pero parang mas maganda sa taas, may swimming pool eh. Alam niyo po, ano to, dinideserve din po to ng sword, no? Medyo mataas lang nga po ang rent dito, pero alam niyo po, pinadanas ng Lord sa atin, no? Na dito tayo dinala. Minsan madanasan din natin yung mga ganitong lugar. Pero glory to God at alam natin isang araw po ay malilipat din po tayo dito. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Ayan. Mamaya po, kung na-miss nyo po sa taas, pwede tayo umakyat doon. No? Silip-silipin natin. Nakakamiss din no? Ayan. Sisimulan po natin ito. Hindi ba masyado matining siya? Parang okay lang. Yan. Sige po, sisimulan po natin yung word of the Lord today by this picture. No? Pictures yan. Ayaw. Ayan. Ayan po. Balik muna. Yun. Ano po ba yan? Wala na. Nakita na eh. Suspense na eh. Anyway, ito po ay kadena, no? At kung titingnan po natin, napakalaking kadena po niyan, di ba? At usually po, ang malalaking kadena, dito po yan ginagamit. Pagka yung, yung clicker mo ayaw gumana. Di ba po? Siguro yung clicker ko, mas maganda. No? Ayan. Ang bilis, okay? So, kung titingnan po natin, halos kasing laki ng tao. No? Ang sabi po, yung base sa napanood ko, yung isang chain, 160 plus kilo. Yung isa pang barko po yan, yung malalaking barko. No? At kung titingnan nga po natin, yung angkla po niyan, sobrang taas talaga. No? Kaya kailangan niya po ng malaking chain. Para saan po yan? Para po ang barko po, or ang mga cruise ship, no? Sobrang lalaki po noon, ilang metro po yun, baka lampas-lampas pa hanggang, baka umaabot ng district yung mga barkong yan eh. Kaya kailangan po nila malalaking chain. Enough to hold that ship, no? Kasi kung isipin po natin, cruise ship, lalagyan po natin ng abaka. Abaka yung gagamitin natin, or nylon, no? Mapupunit po yun, mapuputol. But they need this big chain to hold, no, to hold that ship, no? At alam niyo po, bukod po sa barko po, no, may iba pa pong pinagagamitan ang pwede po bang palitan? Meron po akong clicker nandun sa ayaw eh. Ayan. Gumalaw na ba? Bukod po kasi sa ship po, meron pa pong pinagagamitan ang chain, no? At alam niyo po kung ano, ito po 'yan. Punta tayo sa mga maliliit na pinagagamitan ng chain. Paki-click na lang po. Isang click lang. Yan. Alam ko yung iba dyan, meron yan eh. Sa po? Sa lalagyan ng... baka nandyan po sa loob. Yung lalagyan po ng laptop, sir. Okay, so chain ay ginagamitan din po yan sa handcuff. Tama? Alam ko yung iba, meron yan nakasukbit-sukbit eh. Kilala ko kung sino meron yan. Na? Ano pa po? Bukod sa handcuff, meron din pong shackle or para sa paa. No? At usually, ginagamit po yan. Hanggang ngayon, ginagamit pa po yan eh. Lalo na pagka sa mga, paano ba natin masasabi? Yung mga heinous crime. No? Yung mga talagang most wanted
Diba? Lalo na po noon na ang ginagamit po ay bitay, bago po bitayin, talagang may ganyan para hindi makalusot, no? So, yan po ang gamit ng chain. At para po saan ang chain muli? Ang chain daw po ay para po, ayan, something that confines, restrain, or secure. No? Kaya po yung mga nasa bilangguan, bago ilipat sa, yung sa Muntinlupa, talagang naka-chain po yun. No? Lalo na kung most wanted. Para po to secure, no? Ang sabi diyan, to secure, to confine, to restrain, or ayan po, to hold, no? At ito po yung ating text for today po, no? Makikita po natin sa Psalms 107:10. Ayan po. Reserve ako na lang. Oh, sige. Okay? At ang sabi po diyan sa Psalms 107:10, some of God's people were prisoners, locked behind bars in dark prisons. Kung titingnan po natin, some of God's people were prisoner, locked behind bars in dark prisons. Sino po mga anak ng Diyos dito? Taas ang kamay. Amen. So, kayo po kaya yan? Tayo po kaya yan? No? Mamaya po, mas maintindihan natin yan, no? Bakit nakalock po? No? At sa ibang translation po, no? Ito po yan. ERV version, easy to read version, pinapaliwanag na yung anak ng Diyos ay prisoner, no? And then yung sumunod po, ang sabi po sa NIV version, some sat in darkness in utter darkness, prisoners suffering in iron chains. Yun. Kaya po chain ang pinag-uusapan natin dahil yung iba pala na anak ng Diyos ay nakatali pa, no, sa tanikala. Tayo po'y manalangin. Panginoon, minsan po muli, salamat po sa oras na to, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa amin, Lord God. Salamat po sa pribileyo, Panginoon, na kami po ay binigyan niyo upang unang-una sa lahat, Lord, maibalik namin yung papuri, parangal, pagsamba, pagdakila sa iyong pangalan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sapagkat sa ibang lugar po, Lord, ang pagpupuri, pagsamba, itinatago pa nila. Kailangan pa po nilang gumawa ng mga taguan para lang makapagpuri. Kaya hayaan niyo, Panginoon, ang mga puso namin ito, Lord God, ay magpuri sa inyo ng lubusan, Panginoon. Hayaan niyo, Lord God, ang mga pusong ito, Lord God, ay ibalik sa inyo what is due to you, Panginoon, na papurit, pagsamba, in spirit and in truth. Kaya tama lang, Panginoon, na ibalik namin ang hallelujah. Ibalik namin sa inyo ang glory, Panginoon. Sapagkat you deserve it, Lord God. At ngayong umaga, Panginoon, sa aming pakikinig ng inyong salita, hayaan niyo po ng aming mga puso, Lord God, ay siyasatin niyo, Lord, anuman po ang karumihan, Panginoon, hindi ka nais-nais, Panginoon. Patawarin niyo kami sa isip man to, Lord, sa gawa o sa aming pananalita, Panginoon, patawad. At sa umagang ito, Lord, inaanyayahan po namin kayong malayang kumilos sa lugar na to. Holy Spirit, move freely. Alam namin na hindi kami lalabas ng walang pagbabago sa aming buhay. Mangungusap po kayo sa amin. And let come into our hearts. Ito po ang manguna sa aming mga buhay na Espiritu Santo. Kaya salamat pong muli sa umagang ito. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Praise God. Ayan po, kaya po ang title natin ngayon, ito po yan siya, no? Broken Chains yan. Amen? Sino pong gusto na yung kanilang tanikala, no? Kung sakali man ay maputol. Amen? Ayan po ang pag-uusapan natin mamaya. Sapagkat sinasabi po ng anak ng Diyos, minsan po pala nakatanikala. Minsan po pala ay nasa isang lugar nakadiliman na kung saan po ay maihahambing, no, sa outer. Pag sinabi pong outer darkness, ito daw po ay, yan po, pag sinabing utter darkness, prisoner suffering in iron chain, that means complete or absolute. Naranasan nyo rin po ba yan na minsan po parang tayo po ay nakatali? Siguro po nung tayo po ay bago-bago pa sa Panginoon, maaaring ganyan pa po tayo. Or bago tayo nakakilala sa Panginoon, no? Nasa tanikala po tayo. Kaya lang po hindi po kasi exempted ang lahat po dyan, no? Meron pa po tayong mga bagay na kailangan pong ayusin sa ating mga buhay at ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Sapagkat ito po ay nabanggit, no? Some sat in darkness, in utter darkness, prisoners suffering in iron chain. Kaya po ang pag-uusapan po natin ngayon, cuffs na acrostic. Ito po ang ating pag-uusapan, no?
Ito po yung ating acrostic for today, CAPS. Pag sinabi pong CAPS, ito po kasi yan, something that physically prevents free movement, no? Ibig sabihin po, parang handcuff, di ba po? Hindi ka makakagalaw, no? Pag ikaw po ay naka-handcuff, no? O kaya naman yung sa paa kanina, no? Kaya ito po, dito po tayo iikot, no? Ito po ang ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Ayan po. Kaya po, sa una pong point natin, ano po ba yung things to ponder natin ngayong umaga? Ano po ba yung mga bagay na kung saan po ang tumatanikala or naghihinder sa atin, sa ating mga buhay? No? Ano po ba yung naghihinder sa buhay ng isang Kristiyano? Ano po ba yung nag-change sa buhay ng isang Kristiyano? No? Unang-una po sa lahat, kung atin pong pagbubulayan ng salita, ito po ang isa sa mga nangunguna. Pag sinabi pong circumstances. Amen? Tayo po ba ay naniniwala pag may circumstansya, para bang ang hirap mo ng kumilos? Kasi ano bang meron sa circumstances? Ang sabi sa Psalms 107:4-5, no? Kasama po to sa ating text. Sabi diyan, some wandered in desert wasteland, finding no way. Sabi diyan, to a city where they could settle. They were hungry and thirsty, and their lives ebbed away. Pag sinabi pong ebbed away, alam niyo po, no? Yung some wandered in desert wasteland, finding no way to a city where they could settle. Ito po ay hardship sa buhay. Ito po ay circumstances. Yun po ang pagkakaliwanag dyan na yung mga Israelites, dinanas din po nila ang circumstances, dinanas din po nila ang hardship. No? At ang kasunod po niyan, they were hungry and thirsty and their lives ebbed away. Pag sinabi pong ebbed away, halos lubog na po. No? Ang sabi diyan, lumubog na ang buhay nila. At kung minsan po, naranasan po natin yan, tama? Walang-wala po tayo. Lubog na lubog po tayo. Kaya hindi po exempted ang tao eh. Maaring hindi sa ibang bagay ka nakatali, maaring dito ka nakatali. Kaya habang nakatali ka po sa kahirapan, sa hardship, hirap na hirap po tayo. Hirap na hirap tayong magsimba, tama? Hirap na hirap tayong humayo. Hirap na hirap tayong sumama sa mga gawain ng simbahan. Bakit? Wala po akong pamasahe. Wala po akong pang-tricycle. Hindi ka pwedeng maglakad. Ayaw maglakad? Alam niyo po, no, na nilalakad lang ng Panginoong Jesus ang pagpipreach ng gospel. Alam po ba natin yon? From country to country, naglalakad ang Panginoon kasama ang mga apostles. Country, from Judea to Samaria and to the ends of the earth. Anong gagawin po nila? Maglalakad. Wala nga po silang dala. Sabi ng Panginoon, wala kayong dadalhin. Bakit? Kasi aasa lang sa biyaya ng Panginoon. Tayo po dito, kalahating kilometro lang po ang lalakarin. Pag walang pamasahe, hindi na po magsisimba. And that hinders us in worshiping the Lord. Pag walang pera, wala nang simba. Parang no money, no honey. Pag no money, no worship. Pag no money, walang simba, Panginoon. Because of the circumstances. At alam niyo po, sa ibang version po, basahin natin ang King James, NKJV version. Ito po ang sinasabi rito, hungry and thirsty, dinanas ng Israelites. But in other translations, sa NKJV, they wandered in the wilderness in desolate way. They found no city to dwell in. Hungry and thirsty, their soul fainted in them. Ibig sabihin po, yung kanilang mga espiritu, yung kanilang soul ay nanghihina. In other words, kapatid, minsan po or madalas po, ang buhay Kristiyano is spiritually empty. Naranasan nyo rin po ba yan? Lalong-lalo na po pag dumadanas tayo ng sirkumstansya. Pag dumadanas po ng sirkumstansya, wala na po. Wala na pong holy, holy is the Lord God Almighty. Wala na pong hallelujah. Wala na pong lalabas na papuri sa Panginoon. Kaya po nung sila po ay nasa wilderness, nagutom at higit sa lahat, spiritually, sila po ay empty. At yan po ay dinadanas din ng mga Kristiyano sa mga panahong ito. In Matthew, ang sabi po dyan,
Matthew 4:4. Sabi diyan, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Tingnan niyo po. Ito po, bago po, ang senaryo po dito, ang ating Panginoong Hesus po ay nag-ayuno, no, before siya magsimulang mag-minister. And then, ito pong dyablo, tinutokso po siya. Ano pong tinukso sa kanya? Dahil nagugutom ka, itong batong to ay gawin mong tinapay. At ano po ang sagot ng Panginoong Hesus? But he answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Kaya po pala kapatid, pag tayo po ay nangihina, kailangan po pakainin natin ang ating mga espiritu. Paano po natin pakainin? By reading the Word of God. Pag nangihina yung spiritual natin, let's attend po prayer meeting. Let's attend the midweek service. Hindi yung nangihina ka, ayoko na. Yun po yung naghihinder. Sa halip, dapat pag nangihina, ito pa po yung magpapush sa atin na tayo po ay umattend sa mga gawain. Ito po ang magpapalakas sa atin bilang mga Kristiyano, ang ating punghuhugutan ng kalakasan ay walang iba kundi po ang ating Panginoong Hesukristo. Wala pong iba kundi po ang ating Panginoon. Kaya po in hardship, no, ang sabi po sa Psalms 109, for He satisfies the longing soul and He fills the hungry soul with goodness. Hindi po pala tayo pinapabayaan ng Panginoon. Ang kailangan lang po natin, ano po ang dapat nating tandaan, ano yung dapat nating ibaon? Let's turn hardship into worship. Amen po ba? Pag tayo po ay nangihina, ang tayo po ay bagsak na bagsak, idaan mo po sa worship. Ito pa yung time na dapat mag-worship. Hindi yung time na para po mag-backslide or lumayo pa sa Panginoon. Because ang sinasabi ng Panginoon, isa-satisfy niya po kung ano po yung longing mo, yung kagustuhan mo na itong kaluluwa mong to, itong soul mo ito ay ma-feel yung hunger sa goodness ng Panginoon. At ang Diyos po ay mabuti, mga kapatid. And sometimes this hinders us in our life. Circumstances, what else? Next po is our unbelief. Hanggang ngayon po ba meron pa tayong unbelief? Minsan po meron eh. Lalo na pag sobrang lalim ng circumstances. Lord, totoo pa po bang mahal mo ko? Lord, totoo pa po ba na nandiyan kayo at nakikinig? Kaya lang po kasi, bakit merong unbelief? Ito po kasi yan. We are ignorance of the Word. Nakapagbasa na po ba ng Bible? Kahapon. Last year. Di ba po? Kaya po hindi natin mapanghawakan yung salita ng Diyos. No? Kaya po natin hindi natin matuyuan yung salita niya kasi po hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi natin alam yung mga pangako. Na yung pangako pala ng Diyos ay napakabuti. Yung plano pala ng Diyos sa buhay natin ay napakaganda. Yung plano pala ng Diyos sa atin ay para bigyan tayo ng pag-asa. Hindi para pahirapan. Kaya ka dumadanas ng problema kasi merong gagawin ang Diyos sa iyo. Sa lahat daw na nagmamahal sa Kanya, ang lahat ng bagay ay Kanyang iplinano sa lahat ng nagmamahal sa Kanya. Para saan? Para ikaw po ay bigyan ng magandang future. Amen. Sa pamamagitan po ng ating mga hardship, ng ating mga mabibigat na problema, isang araw malalampasan mo, isang araw pupurihin mo ang Diyos. Bakit? Kasi patatawirin ka niya doon. Kaya lang po, we are ignorant in the Word of God. Pasensya na po sa term. Kaya lang po, yan talaga eh. Pag tinanong po ba tayo, bakit si Jesus po ang tagapagligtas? Kaya po ba nating sagutin? Pag tinanong tayo, bakit si Jesus ang tagapagligtas ng buhay natin? Kaya po ba nating sagutin? We are ignorant of the Word. Matthew 13:58, ang sabi po dyan, now, He did not do many mighty works because of their unbelief. Ang ating Panginoong Hesus, after niya po na
bigkas ng mga parables, no? Etong mga parables na to, no, after niya na mabigkas yun, pumunta po siya sa kanyang lugar, sa Nazaret po. At habang nasa Nazaret po siya, ang sabi po ng mga tao ron, sino ba tong taong to? Sino ba to? Di ba ito yung anak ni Maria? Di ba ito yung anak ng karpentero? Di ba ito yung kapatid ni Najan? Kapatid ni Simon, ni James, ni Jose? Joseph, at ang sister niya. Anak to ng karpintero, bakit ganyan siya magsalita? Dahil po sa kanyang katalinuhan ng ating Panginoon, dahil po sa kanyang kaalaman sa salita po ng Diyos, ang iba po nainggit sa kanya. Hindi po nila alam na sinasabi po sa salita ng Diyos na ang Mesaya po ay darating. At hanggang ngayon po, ang Mesaya na inaantay po nila ay somebody na kung saan po nakasakay po sa kabayo. Nakasakay po sa chariot. Yun po ang inaantay na Mesaya. Kaya po, bakit namin paniniwalaan itong taong ito na anak ng karpintero? And sometimes sa buhay po natin, ganyan po tayo. Andito na po ang salita po ng Diyos, ipinahahayag niya na po, gumawa na po siya ng miracles after miracles after miracles, but ang tao po hindi pa rin naniniwala. Anak lang yan ng karpintero. Our unbelief will block God's work in our lives. Alam po ba natin yon? Our unbelief will disconnect us from God's promises. Pag hindi tayo magtitiwala sa Diyos, isang araw po, tayo po ay mapapalayo sa Diyos. Our unbelief will offend God. Bakit po? Dahil po, without faith, we cannot please God. Ibig sabihin, pag hindi napi-please ang Panginoon, in other words po, siya po ay, kung tutuusin, galit. Pag ikaw po ay hindi na-please sa isang tao, sa gawa niya, galit ka po. Pag ikaw ay na-please, ang puso mo ay nakuha, and then ibang bagay po ang mangyayari. Magkaiba po ang na-please sa hindi na-please. Iba po ang balik po nun. And our Lord, kung tayo po ay walang faith at sabi doon, we cannot please God. And therefore po, ano po ang dapat nating gawin, no? Ano po ang dapat nating gawin? Dapat po, tayo po ay magpatuloy na magbasa ng salita ng Diyos. Atin pong patuloy na paniwalaan ang mga salita ng Diyos. Atin pong patuloy na panghawakan po ang mga promises ng Panginoon. Atin pong patuloy na palaguin po kung ano pong pananampalataya meron tayo. Hindi po pwede na tayo po ay forever baby. Kailangan po lumalago. Kaya po ito po ang isang tagpo po sa Matthew 14, no? 14 to 31. Ayaw na rin ito. Ayun. Matthew 14:31, ang sabi po diyan, ito po ang tagpo na kung saan po si Peter po ay sinubukan pong lumakad sa tubig. No? Sabi diyan, immediately Jesus reached out His hand and caught him. "You of little faith," He said, "why did you doubt?" Tingnan niyo po. Kung hindi po nag-doubt si Pedro, malamang po naabot niya po ang Panginoong Jesus. Ang gandang tagpo po noon. Sino po ba ang makakalakad sa tubig? Wala pong makakalakad sa tubig. Kahit ano pa pong gawin natin, walang taong makakalakad sa tubig. Kahit siyensya pa ang gamitin, lulubog at lulubog. Pero that time, si Pedro, salamat na lang Panginoon, kasi kahit papano may maliit na faith. How about us? How about us? At sa maliit na faith niya yon, sabi niya, Panginoon, hayaan mo kong lumakad. At habang lumalakad po siya, nakita niya po yung mga hangin, nakita niya po yung alon, at dahan-dahan po siyang lumubog. Dahil ano po? Because of alon. And sometimes we have that faith eh. Kahit maliit po, sabi nga, kahit mustard seed lang po yung ating pananampalataya,
Ang sabi po, kaya nating palipatin ang bundok. Kahit meron tayong maliit na, kasing liit ng mustard seed, pag ito daw po ay ating inalagaan, isang araw, ito daw po ay tutubo. Nakakita na po kayo ng mustard seed, gano'ng kaliit? Sobrang liit po nun. Ganyan, no? Pero pag tumubo daw po yun, parang nagiging puno. At ang mga ibon daw po ay nakakadapo. May maliit na pananampalataya si Pedro. Nakalakad sa tubig. Kaya lang, nung nagka-problema, yung mga alon, lumubog. And sometimes, ganun din po tayo. We have faith eh. Tama po? Ito po ay palaguin natin. Kaya po ang sabi ng Panginoong Jesus, why did you doubt? In Matthew 13:44, ang sabi diyan, again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. Ito yung mga parables na kinikwento ng Panginoon. Which a man found and hid. And for joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. Ang kaharian daw po ng langit, no, ay para daw pong isang treasure na nakatago sa isang lupain na nakita mo. Dahil nakita mo yung tinakpan mo yun. No? At kasi excited ka na bilhin yun. Kaya ang ginawa mo daw, binenta mo ang lahat-lahat ng ari-arian mo para mabili mo yung lupain na yun. Kasi nandun yung treasure. Sa atin po, kamusta po ang pananampalataya natin? Kamusta po ang pag-ibig natin sa Diyos? Para din po bang treasure? Na lahat po ay gagawin mo, lahat po ay iiwanan mo, lahat po ay i-all out mo, makuha mo lang yung treasure na yun. Makuha mo lang yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa iyo. Na pagkakaingatan mo yun. Para daw siyang treasure. Ganun po ba natin ituring ang ating pag-ibig sa Panginoon? Parang treasure? Na nung makita mo, Lord, iingatan ko to. Bagamat sometimes tayo po ay nanghihina, nadadapa, pero ang kagandahan tayo po ay binabangon ng Panginoon. At reminder sa atin, nang matagpuan po natin yung treasure na yan, ingatan po natin. No? Ingatan po natin. Pag iningatan po natin, mahalin po natin. Gagawin po natin ang lahat para sa treasure na yan. Amen po ba? Amen. Kaya lang po, kung hindi po treasure ang tingin natin sa Diyos, kung hindi treasure ang tingin natin sa Kanyang mga salita, kung hindi po treasure ang pag-ibig natin sa Diyos, baliwalang lahat. At ito po ang isa sa mga dahilan para ikaw po ay hindi magpatuloy sa buhay. Ito po ang magiging dahilan para ikaw po ay hindi maglingkod sa Panginoon. Kaya po meron pong Kristiyano na Zimbabwe, tama? Si Simba uuwi, si Simba uuwi. Yun po Zimbabwe. Tingnan niyo po yung mga upuan niyo. Pakisilip po. Wala pang butas yan, kauupo lang natin dito. Doon sa taas. Tingnan niyo yung mga upuan doon next time. Kasi meron kayong favorite spot, di ba? So, tingnan niyo po yung kung butas na. Ayan po, sure ball, wala pang butas. Hindi po yan gamit. Di ba po? Alam niyo, di ba, na butas na? Kailan pa tayo maglilingkod sa Panginoon? Ignorance. Kaya po, ang sabi po naman dito, no, sa Mark 9:24, ito po yung isang tatay na kung saan po ang kanya pong anak ay may sakit, no? Inilapit niya po sa Panginoon. Ang sabi niya, have mercy on us and help us if you can. Tingnan niyo po. Ang sabi ng tatay, kung kaya mong gawin, pwede bang tulungan mo kami? Sumagot po ang Panginoong Jesus. He asked, anything is possible if a person believes. Ang lahat daw po ay posible kung tayo po ay maniniwala sa Panginoon. Amen? Lahat po ba naniniwala sa Panginoon? Therefore po, ang lahat po ay posible. Sige, palakpakan natin si Lord. Kung tayo daw po ay maniniwala, ang lahat po ay posible sa Panginoon. Kaya po ang sabi po doon, the father instantly cried out, I do believe, but help me overcome my unbelief.
Yan din po ba yung panalangin natin ngayong umaga? Lord, meron akong sakit eh. Pero hindi ko alam, Lord, kung pagagalingin mo ko o hindi. Lord, meron kaming bayaran next week eh, tuition fee. Hindi ko alam, Lord, kung makakabayad kami o hindi. Lord, meron akong biyahe next week eh. Hindi ko alam kung makakarating ako o hindi. Help me overcome my unbelief. Sana po yan din yung panalangin natin ngayong umaga. Na parang itong tatay po, ang sabi niya, help me to overcome my belief. Ano po ang babaunin natin ngayong umaga? Bilisan po natin. Ang sabi po dyan, the good news is that your faith can be strengthened. Amen po ba ron? Meron ka mang maliit, mustasang faith, pwede daw po yung palakasin. Sa papaanong paraan po? How can we strengthen our faith? Tayo po ay magbasa ng Biblia. Tayo po ay umattend sa mga gawain. Huwag po nating katamaran. Alam niyo po, panahon na po na para po tayo ay mag-double time. Malapit na pong dumating si Lord. At ayaw po natin na darating isang araw sasabihin ni Lord, lumayas ka sa harapan ko. Hindi naman kita kilala eh. Kailangan po, pagharap natin sa Panginoon, well done, my good and faithful servant. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. At pangako niya po yun sa mga anak niya. No? Na pag atin pong i-desire po, no? Kahapon po ang ganda ng topic sa men's, no? Holiness. Mahirap po ang pagiging banal. Mahirap po. Pero po, nandiyan po ang Holy Spirit nung ating tanggapin ang Panginoon. Para po paalalahanan tayo. Para po baguhin tayo. Para po isang araw po ating pong nilalakaran kung ano ang tama. At nakalulugod sa Panginoon. What else? Bilisan po natin. Baka mag-overtime tayo ng todo. Isa pa po ang dahilan kung bakit tayo ay hindi maka-usad-usad because of fear. No. Sino pong takot sa mga ipis? Taas ang kamay. Daga. Naalala ko nung minsan, nagtilian eh. Ang laki. Pero patay naman. Sino nakapatay nun? Ano, si Kuya Edwin yata yun. No? Ang sabi po sa Psalms 107, no? Kasi po ang fear, no? At ang fear po sa ating buhay, ito po yung anxiety. No? Nagkakaroon ka ng question, uncertainty sa buhay mo. No? Pag may takot ka, kaya ba? Magagawa ba? Meron ba? Baka wala. Yan po yan. At ang sabi po sa Psalms 107, 18, 23, 26, 27, tatalon-talunan po natin yung mga verses. Ito po yung kasama po to sa ating text, no? Psalms 107, the chapter. Ang sabi po dyan, they became so sick that they refused, no? They refused to eat, so they almost died. Kaya po sometimes, tayo mga Kristiyano po, ito po ang problema natin. Nasubukan nyo na po bang ayaw nyo nang kumain kasi meron kayong karamdaman? Di ba po? And sometimes, nangyayari yun kasi kagagawan din po natin eh. Tama? Sabi po, wag kumain ng baboy eh. Kaya po wala ngayon. Tama po ba? Sumakit na naman yung tuhod natin. Sumakit na naman yung ating mga talampakan. Mag-iipon na. Pag gumaling, mag-iipon na naman tayo. Kailangan jogging-jogging din pag may time. Para po matunaw, di ba? Pero ang sinasabi po natin, dumanas na po ba tayo ng karamdaman na halos mamatay ka na dahil sa kagagawan mo? Yan po yan. Ito po ang isang problema natin. Diyan tayo takot. No? At again po, kailan lang my father-in-law just died. Ito lang po yung sinabi niya sa asawa ko and even sa kapatid po ni Mrs. Bago daw mamatay ang tatay, ang sabi niya, hindi pala kapahingahan sa pangalawang buhay. Namatay na ako eh. Doon siya natatakot. Ayaw niyang mamatay.
Kaya po, salamat sa Panginoon sa pagkakataon na siya po ay tumanggap sa Panginoon. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. Sabi niya, namatay na ako eh. Ang hirap sa pangalawang buhay. Wala palang kapahingahan dun. Pag walang Kristo. Pero pag may Kristo sa puso, ano ang sabi? Sa John 3:16, sa ulo ba natin? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, sabay-sabay tayo sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, upang ang sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So bakit ka matatakot kung meron kang Jesus sa puso mo? At sa pagtanggap niya pong yun, binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon. At tayo'y naniniwala dahil tinanggap niya ang Panginoong Hesukristo, kasama niya na po ang Diyos. Nandun siya sa buhay na walang hanggan. Wala na pong hirap, wala na pong tears, wala na pong pain. Pero sa kabila po, ang sabi sa Bible, paano i-describe ang impyerno? Punong-puno ng pighati. No? Gnashing of teeth. Pag sinabing gnashing of teeth, yung ngipin mo nang gagalit. Puro weeping, puro iyak. Panghabang buhay. What else? Some sailed the sea in ships. Sabi dyan, their works carried them across the water, the waves became higher and higher. Sometimes po, tayo mga tao po, no, even mananampalataya, lalo na yung mga nag-a-abroad po, no, o kaya po, magbabakasyon ka na lang, sumakay ka sa isang bangka o sa isang ship, no, at dumanas ka ng malalaking alon. Diba? Their work carried them across the water. Kaya lang ito po yung sinasabing mangingibang lugar ako, magigibang bansa ako para makapaghanap buhay. No? At ang sabi po dyan, next po, the waves lifted them high into the sky and dropped them into the deep sea. The storm was so dangerous that the men lost their courage. They were stumbling and faring like someone who is drunk. Their skills as sailors were useless. Tingnan niyo po. Pag dumadanas na po ng problema, dumanas na ng malalaking alon, kahit ikaw po ay maglalayag, ikaw po ay sailor. Ano ba sailor sa Tagalog? Sailor. Manlalayag. Yan po yun. Yung mga muruami. Di ba? Yung mga sumisigaw ng arya. Kahit po ikaw po ay magaling ka ng lumangoy, basta tinamaan ka dinapuan tayo ng malalaking alon, ano po ang kapalit nun? Future po kasi. Pagka may malalaking alon na yung ating paglalayag, na dapat tayo ay pupunta ron para maghanap buhay, nakasalalay na po yung iyong future. Bakit ba nagtatrabaho? Para sa mga anak. Para makapag-aral. Para mai-provide, para maipangtustos. Kaya lang po, habang bumabiyahe, malalaki ang alon, even skills nila as sailor was useless. So ito po ang pinakakatakutan natin. And it happens. No? Nakakalungkot. Yung takot po, nakakalungkot. Philippians 4:6-7, sabi diyan, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition. No, wag daw po tayong ma-anxious. Wag tayong mabagabag. But in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Sino pong kailangan natin para mag-guard yung puso natin? Panginoong Hesukristo. Sino po yung kailangan natin para yung mind natin ma-at peace? Para yung ating pong mind po ay maiintindihan natin yung mga bagay-bagay? Si Kristo po ang kailangan. Pag wala po si Kristo, wala pong kapayapaan. Kaya po pag walang Kristo, hindi po totoo yung rest in peace. Pag wala pong Kristo, hindi po totoo ang rest in peace. Sapagkat ang kasunod po noon ay panghabang buhay na paghihirap. Next po, ano pong take away natin dito?
Ang ating pong takeaway dyan, cry out to God, He can calm the storm and bring us safety. Kung meron man tayong kinakatakutan, mga kapatid, kung meron man po tayong alalahanin, ang sabi diyan, iiyak natin sa Diyos. Amen. He can calm the storm and brings us to safety. Kaya pag bumabiyahe tayo, Lord, ingatan niyo po kami. Lord, ingatan niyo po yung eroplanong sasakyan namin. Bring my child, bring my mother, bring my father safe and sound sa lugar na yun. Cry out to God. Next po, bilisan natin. Next po, former things. Baka meron pa po tayong mga daladalang bagahe. Kaya hindi tayo makausad. 20 years ago na, galit ka pa rin sa kapwa mo. 20 years ago na, may apo na yung kapitbahay mo, galit ka pa rin. Nakakalungkot naman. Former things, ito po yung mga bagahe. Mahirap po na lumakad nang meron kang bagahe sa likuran. Kaya po ang sabi po sa salita po ng Diyos in Philippians 3:13, brothers and sisters, sabi niyo po, I know that I still have a long way to go, but there is one thing I do. I forget what is in the past. Kung nagpatawad ka na, patawad na. Wala nang balikan. At humingi ka rin ng tawad. And try as hard as I can to reach the goal before me. Ang sabi niya dyan, brothers and sisters, I know that I still have a long way to go. Tayo din po, marami pa tayong kakaining bigas. Pero ang paalala ni Pablo, para magawa po natin ang mga bagay na yon, kalimutan natin kung ano mang bagahe meron tayo. Mahirap pong tumakbo sa laban kung ikaw po ay may bagaheng dala-dala. Subukan niyo pong makipag-marathon, may maleta kayong dala. Try po natin minsan. Magpalaro po tayo, no? Meron tayong bagahe, tapos takbuhan. Ano lang, 200 meters lang po. Ewan ko po, papaano yun? May mga kumikilos, may mga nag-i-estatwa sa likod kasi parang meron akong kilala. Hindi na makatakbo. Mahirap pong tumakbo ng may bagahe. Next po, after former things, ano sabi dyan? These are baggages in Ephesians 4:32. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another just as God through Christ has forgiven you. Pinatawad tayo ng Panginoon sa lahat ng ating pagkakasala. And therefore, patawarin din natin yung ating mga kapatid, yung ating magulang, yung ating kapitbahay, yung ate mo, yung kuya mo, yung nanay mo, yung tatay mo, yung kaibigan mo. Patawarin. Kasi pinatawad ka ng Panginoon, hindi lang isang beses. Mula nung tayo ipinanganak hanggang sa mga kasalukuyang ito, tayo ay patuloy na nagkakasala. Nadadapa pa rin tayo Hanggat nasa flesh pa tayo, yun ang pinag-usapan namin kagabi. Hanggat meron pa tayong lust of the flesh, lust of the eye, the pride of life, patuloy tayong magkakasala. Pero salamat sa Panginoong Hesukristo na binigyan tayo ng banal na Espiritu Santo para magpaalala. Ano pong takeaway? Forget the past. Yung failures, meron kang failure noon, ito po ay hindi para wakasan mo ang buhay mo. Yung failure para tumayo kang muli at alam mo na kung bakit ka nag-fail. Kung nag-fail ka ulit, tuyo lang po ulit. Lakad lang po ulit. Makakarating din. Kung meron mang sakit, nung nakaraan, kalimutan na po natin yun. At kung may success po, salamat sa Panginoon. Move on pa rin po tayo. Baka po kasi pag successful na, nandun ka na lang, comfort zone na lang tayo Hindi pa po tapos ang laban. Tuloy-tuloy pa po ang laban natin. So we can move forward in God's purpose. Ang purpose pala talaga natin ay para sa Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ang purpose mo para sa Diyos. Ayan. Hindi para yumaman. Para sa Diyos. Pag para sa Diyos, ang kasunod daw po nun, kung papagkaloob ng Diyos sa atin through His riches and glory in Christ Jesus, it will come to pass yung ating heart's desire. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. Marami po tayong heart's desire. No? Marami tayong heart's desire, pero po, tinitingnan ng Diyos kasi ang puso. Ano bang motibo natin?
Pero kung yan po ay kalooban niya, wala pong makakahadlang. Yun ang sabi po. Next po. Bakit? Ano bang hula nyo? Soft drinks? Kasi pag nag-soft drinks ka, ma-high blood ka, tsaka ma-sugar ka. Tapos manghihina ka na lang. Kasalanan po. Pag meron pong kasalanan, yan po ang maghihinder sa atin. Because God detests sin. God detests yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. In Psalms 107:10-12, ito po yung text natin. Some sat in darkness, in utter darkness, prisoner suffering in iron chains. So sometimes po sa mga anak ng Diyos, meron pa pong ganyan eh. Hindi pa po tayo totally nakakalaya. Ito po yung ating ipagpipray. Because they rebelled against God's command and despised the plans of the Most High. Dahil kailanman po ang pride, no, ang lust of the flesh, lust of the eye, hindi po nakalulugod sa Panginoon. And noong mga nakarang araw po, atin pong pinag-uusapan po ang kasalanan. Bakit ba importanteng malaman ano ba ang kabayaran ng kasalanan kasi? Bakit kailangang mawala sa atin ang kasalanan? Dahil po ito po ay nagiging hadlang sa atin. In Psalms, no, sabi diyan, so He subjected them to bitter labor. Kaya po pala naghihirap minsan eh. Alam mo na ano na lang ang pera mo, 200, liliko ka pa dun sa sa hindi dapat paglikuan. Alam mo na 200 na lang ang pera mo, itatagay mo pa. Tapos hirap na hirap ka, maglalakad ka bukas kasi wala kang pamasahe. Kaya po, so He subjected them to bitter labor, they stumbled, and there was no one to help. Yun ang masaklap. Pag wala na pong tumulong sa'yo, kasi ang kulit mo eh. Ilang beses ka nang tinayo dyan eh. Balik ka ng balik sa putik eh. Inahon na po tayo ng Diyos sa putikan. Kung napalublog ka ulit, sikapin mo na talagang lumayo po dyan. Kasi isang araw po, wala nang tutulong. Diba po, nakakasawa din po ba tumulong? Amen. Sige, amen talaga. Hindi, nakakasawa din po. Pero po, sa buhay natin, kailangan tulungan natin ang sarili natin. Yan po yun. Dahil isang araw po, wala na pong tutulong sa atin. Amen? Kaya po in Psalms 107:13-14, they cried to the Lord in their trouble, and He saved them from their distress. Ano kailangan? Iiyak mo sa Diyos yan. Meron kang trouble. Nagkasala. He brought them out of darkness, no? Nasabi dyan, the utter darkness, and broke away their chains. Ulitin po natin. They cried to the Lord in their trouble, and He saved them from their distress. He brought them out in darkness, utter darkness, and broke away their chains. Nabasag na po. At pwede pong mangyari sa buhay nating Kristiyano yan. Kung gugustuhin po nating mabasag, maputol ang chain na meron tayo. Panoorin po natin itong maikling video na to. Did you ever wonder what the tattooing process looks like? I would love you to tattoo that civilized look. Witchcraft and sorcery are fruits of the flesh, not fruits of the spirit, therefore making them evil and wicked. Proverbs chapter 4, verse 14 and 15 says, do not enter the path of the wicked, and do not walk in the way of evil. Avoid it. Do not go on it. Turn away from it and pass on. Sometimes in life, we have to sacrifice our flesh to steer away from those evil, wicked things. And today, that's what I'm doing. Today, that's why this process is starting. Obedience. I love you guys. God bless. Alam niyo po sa mundo, yung napag-usapan natin minsan, no? Ang passion na sa kanila ay ang pagtatato. Even Christians, nakakalungkot. Pero ito po ang tunay na passion. Ang baguhin ang buhay mo. Ang sabi po, masakit po ang magpabura ng tato. No? Kung pwede namang wag na lang burahin, wag mo na lang dagdagan. Pero siya po kasi ang desire niya, mabura po yan. At meron pong video na natanggal po.
At alam niyo po sa ating pong text po, no? Sa ating pong text sa verse 1 to 3. Ang sabi po doon, give God the highest praise. No? Pasalamatan natin ang Panginoon. Kung ano man daw po ang ating dinanas, kung saan man tayo napunta noon, kung saan man tayo nalugmok noon, pero ikaw ay nakabangon na po ngayon, sa pamamagitan po ng tulong ng ating Panginoon, alalahanin po natin. Pasalamatan po natin. Amen po ba ron? Pwede po ba tayong tumayo po? Habang pong ang ating pong worship team ay kakanta po. Alam po natin, dumanas po tayo ng mga pagsubok, tama? Ngayon po ang tanong ngayong umaga, meron ka bang baong-baong pasasalamat sa Panginoon? Sino po ang may baong-baong pasasalamat sa Panginoon? Yung mga dumanas ng hirap pero nalampasan mo? Kasi napakabuti ng Diyos. Pwede po bang lumapit dito? Yung gustong magpasalamat sa Lord. Huwag po kayong mahiya. Ipasalamat natin yan sa Lord. Ganon din po sa mga nais mong mabasag, maputol yung chain na meron tayo, kung ano mang chain meron tayo. Ilalapit natin sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, habang umaawit po ang ating mga kapatid, atin pong itaas ang ating mga kamay. Hallelujah. Lord, itong mga kamay na to, Lord, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Kasi Lord, minsan pong tinulungan nyo kami. Minsan pong iniahon nyo kami, Panginoon, sa burak, Panginoon. Minsan nyo po kaming kinuha sa putikan, Panginoon. Ang nakakalungkot nga minsan, Lord, inahon nyo na kami, bumabalik pa kami eh. Pero hindi kayo nagsawa, Panginoon. Kasi mahal nyo kami, Lord. At Lord, hayaan mo ang mga buhay na ito, Panginoon. Maglong, Panginoon.